Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Bawat araw po ng Kwaresma, ang panahong ating sinisimulan ngayon, ay may binibigay sa atin na paalala. At ang paalala ngayong unang araw ng Kwaresma, huwag kang maging pabida. Ngayon po ay tinatakan tayo ng mga noo sa ating, ng mga abo sa ating mga noo. Huwag pong sabihin na maliit lang yung nakatatak sa akin na abo. Ibig sabihin, mas mabait ako kaysa sayo. Hindi po ganon. Sabi po sa ikalawang pagbasa, huwag sayangin ang pagkakataon na binibigay sa iyo ng Diyos. Sana po itong pagtatatak ng abo sa ating mga noo ay maging tunay na pagkakataon para simulan ang pagbabalik loob, para simulan ang pagsisisi. Hindi yung nagsisimula na nga tayong magsisi, nagsisimula na rin kayong magtuksuhan. Hindi kita yung abo sa'yo, maitim ka kasi. Ang laki nung abo sa'yo kasi makasalanan ka. Sana maging tunay itong simula ng pag-aayos natin ng ating mga sariling buhay. Mabuti din po at walang nagsabi kanina, pwede po ba sa mata nyo na lang po ako pahiran? Kasi po makasalanan yung mata ko. O kaya sa kamay na lang kasi mapanakit po ako. O kaya sa dila kasi marites po ako. Hindi po ito tungkol sa inyo. Tungkol ito sa simbahan na sabay-sabay nagninilay, sabay-sabay pumapasok sa panahong ito ng paghahanda para sa muling pagkabuhay ng Panginoon. Lahat po ay tinatawagan na magbalik loob. Sabi sa unang pagbasa ni Propeta Joel, lahat tayo. At kaya sa noo inilalagay dahil noo ang tinatatakan ng mga hinirang para sa mga misyon. Sa noo tinatatakan sa aklat ng pahayag ang mga taong pumili sa Diyos. Kaya hindi ito tungkol sa kung anong bagay ang ginagamit mo para magkasala. Tungkol ito sa pagkakatalaga mo sa Diyos. Kasi kung titignan kung saan lang tayo nagkakasala, edi sana binuhusan na lang tayo ng abo. Dahil aminin man natin o hindi, kahit anong parte ng ating katawan, nagagamit natin para lapastanganin ang kapwa, ang Panginoon. At wag po sana kayong madismaya. Hindi po abo ang bida sa araw na ito. Kahit tayo ay tinatakan ng abo, maaring pagkatapos ng misang ito, yan ay mahihilamusan na ninyo. At paalala po maghilamos, huwag magmukhang kawawa. Dahil hindi abo ang bida sa araw na ito, ang bida ay ang komunyon, ang pagtanggap natin ng katawan ni Kristo. Dahil malinaw ang sinabi sa mabuting balita, hindi tayo naparito para ipakita sa iba na nagpapakabait tayo. Naparito tayo para iayos ang ugnayan natin sa Diyos. Ang Diyos na nasaktan kapag tayo ay gumagawa ng kasalanan. Ang Diyos na tanging marapat sa ating pagmamahal. Sana, ganap nating matanggap ang banal na komunyon ngayong panahon ng Kwaresma. Kung hindi ka man pwedeng tumanggap ngayon, dahil may nagawa kang mabigat na kasalanan, huwag kang tumanggap. Huwag mong pilitin. Baka mabastos mo lang, baka malapastangan mo lang ang katawan ni Kristo. Pero hindi tinatapos ang kwento mo. Ibinibigay sa atin ang panahong ito ng Kwaresma para
magpaging dapat para hilingin natin sa Diyos ang biyaya na makapagbalik loob, magsisi ng totoo at may kumpisal ang kasalanan na humahadlang sa atin na tumanggap ng komunyon. Naghihiwalay sa atin sa simbahan, naghihiwalay sa atin sa Diyos. Ngayong unang araw ng Kwaresma, iayos ang sarili, iayos ang pakikipag-ugnayan sa Diyos kahit hindi nakikita ng iba. Ngayong unang araw ng Kwaresma, huwag maging pabida. Amen.